Muling bumangon ang Los Angeles Lakers. Matapos ang masakit na pagkatalo nila kahapon laban sa Portland Trail Blazers, agad silang nakabawi ngayong gabi sa ikalamang laro ng back-to-back matapos talunin ang Toronto Raptors 110-93. Isang solid at kontroladong panalo ito ng Lakers na pinakita na hindi sila basta-basta bumibigay matapos ang isang bad loss. Sa larong ito, namukot-tangi ang bagong sentro ng Lakers na si DeAndre Ayton na gumawa ng isang historic performance na bihirang makita sa NBA level. DeAndre Ayton ang naging sentro ng usapan sa larong ito. Nagtala siya ng 25 points at 13 rebounds habang perpekto sa field goal, 10 for 10 shooting at higit sa lahat, 0 turnovers. Dahil dito, siya ang kauna-unahang Laker mula noong 1977-78 season na nagtala ng at least 25 points, 100% shooting at walang turnover sa isang laro. Hindi ito basta stat padding. Ito ay indikasyon ng disiplina, tamang decision-making at pagiging epektibo sa loob ng sistema ng Lakers. Kasabay nito, maayos din ang naging laro ng Lakers stars. Si Luka Doncic ay nagdala ng 25 points at 7 assists, habang si LeBron James ay nagdagdag ng 24 points at 7 assists. Hindi sila nagpumilit, hindi sila nag-overplay. Kontrolado ang opensa, mabilis ang ball movement at malinaw na mas balanse ang atake ng Lakers kumpara sa mga nakaraang laro. Si Rui Hachimura naman ay may 10 points kahit naka-minutes restriction, ngulit kitang-kita ang efficiency at impact niya sa loob ng court. Ayon kay head coach JJ Redick, mahalaga ang ipinakitang maturity ng team sa second night ng back-to-back. Binanggit din niya ang posibleng pagpasok ni Drew Timme sa regular rotation, isang indikasyon na bukas ang coaching staff sa mga manlalarong kayang magbigay ng energy at productivity. Pinuri rin ni Redick ang performance ni Ayton, hindi lang dahil sa puntos, kundi dahil sa tamang spacing, solid screens at pagiging reliable option sa loob. Ngayon ang tanong, maipagpapatuloy ba ni DeAndre Ayton ang ganitong klase ng laro? Simula na ba ito ng isang consistent, dominant presence sa ilalim o isa lang itong lucky night laban sa Raptors? Kung ganito ang Ayton na makikita ng Lakers gabi-gabi, malaking bagay ito para sa sistema nila, lalo na sa playoffs race. Hindi kailangang mag-25 points palagi, pero kung dadalhin niya ang efficiency at discipline na ito, ibang level ang maaabot ng Lakers. Malinaw ang mensahe ng Lakers sa larong ito, marunong silang bumangon. Pero ang mas mahalaga, mukhang unti-unti nang nahahanap ang identity ng team, lalo na sa papel ni DeAndre Ayton sa loob. Ngayon, kayo ang tatanungin ko, sa tingin niyo ba ay tuloy-tuloy na ito para kay Ayton o isa lang itong magandang gabi? Karapat-dapat na ba siyang ituring na long-term answer ng Lakers sa center position? I-comment nyo ang opinion nyo at pag-usapan natin. James, he's got Bamba in the air.